Magandang araw. Ngayon ay ikalawang araw ng Kwaresma o ang tinatawag natin na Martes Santo. Sa araw na to gusto kong magbahagi sa inyo ng isang munting pagninilay. Pamagatan natin to ng Trusting God Through Storm. Paano nga ba tayo nagtitiwala sa Panginoon sa mga oras na merong bagyo na dumadaan sa ating buhay, na ang bawat bagyo na dumaraan ay humahagupit, lumalatay sa ating buhay at nagiiwan ng mga bakas ng peklat na hindi basta-basta mawawala. Nang ang ating Panginoon ay naging tagapagligtas natin, pinaubaya ang kanyang buhay bago siya mapaako sa krus. Nagkaroon ng maraming latay, mga hagupit na hindi biro ang sakit. Ngunit nanatili siyang matatag dahil naniniwala siya sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, sa buhay ko, hindi biro ang bagyo na aking pinagdaanan. Lumalatay, humahagupit, nagiiwan ng peklat. Mas lalo na nung pinili ko na maglingkod sa Panginoon. Maraming pagsubok akong kinaharap. Maraming mga bagyo na hindi ko inaasahan na dumating ng malalakas. Pero isang bagay lang ang aking natutunan. Anumang season ng aking buhay, mananatili akong magpupuri, mananatili akong magpapasalamat sa Panginoon sapagkat alam niya kung anong ginagawa niya sa ating buhay. Alam ng Panginoon kung anong makabubuti sa atin. Mga kapatid, always remember that our trials is not a punishment, but rather God used it as our training, or training ground natin para mapagtagumpayan natin yung mga marami pang kahangahangang bagay na kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga, bigger blessing, bigger challenges. Hindi natin mapanghahawakan yung mga malalaking blessing kung hindi tayo nasubukan sa malalaking mga challenges. Yung mga trials na yan, yung mga difficulties na yan, mga kapatid, pamamaraan lang yan para tayo pagtibayin, para matanggap natin ang malaking pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Nawa, may naibahagi ako ngayong araw na to at dinadalangin ko na kung sino man ang makakarinig ng video na to o ng aking boses, in the mighty name of Jesus, may they find hope, light, coming from the Lord at magkaroon ng malalim na pananampalataya. Itong TikTok account na to, hindi siya for ads, hindi after nito ang monetize, but rather makapagbahagi na ang Panginoon ay may ginagawa behind the scene. Kapatid, kung nangangailangan ka ng liwanag, ng gabay, ng mga inspiration, ng mga positivities in life, maaari mong i-follow ang TikTok account na to at aking sisikapin na bawat araw makapagbahagi ng mga gabay na nagmumula sa Panginoon na kung saan pare-pareho natin matatagpuan ang liwanag na sa Kanya nagmumula at ang kapurihan ay mababalik sa Kanyang pangalan. Mapagpalang araw sa inyong lahat.